Alright, so welcome back mga ka-event. So ito naman, another tutorial pagdating ulit sa Mini Pearl. Ito na yung pinaka part 5 natin. So another technique, another hack pampadali, okay? ng program natin or pampaganda ng ilaw natin, no? So sa isang madaling paraan para gumanda yung setup natin ng ilaw or ng moving head or ng program. Alright, so ang tuturo naman natin ngayon ay ang pag-save ng palette. Alright, so let's go! Alright, so ito, nandito na tayo sa mini pearl natin. Ayan, so yung technique na tinutukoy ko ay yung paggamit ng palette. Alright, so kung mapapansin nyo, yung playback button natin sa ilalim merong nakalagay na palette. So yan yung color gray. So blue yung playback and then palette naman. So para saan ba yung palette, sir? Yung mga palette button na to ay isang shortcut para sa isang adjustment na sineset na natin, no? During programming para while on the show, while on the event, hindi na natin kailangan baguhin yung kulay sa attributes or dito sa adjustment na to. For example, sa color na yan, no? So by just pressing one button, magbabago yung kulay niya. Pero syempre, pinoprogram or sineset natin yon. Alright? So, same bank, same chase, sa number 5 pa rin nakasave, wala tayong idadagdag sa playback. Okay? But under that, lalagyan lang natin siya ng mga shortcut sa pagpapalit ng kulay. For example, yun yung ide-demo natin kasi, yung pagpapalit ng kulay. So, gusto ko lang makita nyo kung paano ginagawa at kung paano i-save. Alright? And then, pwede nyo nang gawin yon sa iba't ibang klase, sa Gobo, sa Dimmer. So, basta alam na kung paano yung proseso, okay, madali na yon. Alright? So, start na tayo. So, once again, ang initial natin ay white. Taas natin yung panlima. Ayan. Okay? So, white, no? White yung galaw niya. Hindi ko na na-save kasi kanina yung pinaka-stationary, no? So, pinagalaw na natin agad. Okay? So, kailangan natin silang piliin. So, paano natin sila pipiliin? So, syempre, pupunta tayo sa fixture. Sa fixture, uulitin natin, sila yung 3 and 4. So, sinet natin sila sa 3 and 4 kasi yung 1, amber, yung 2, RGB. So, dito sila sa 3 and 4. So, piliin natin yung 3 and 4. Yan. So, punta tayo dito sa attributes. Alright. So, nakaset na sa color or pinindot ko na kasi kanina sa color. Normally, di ba, nandito dito sa dimmer. So, lipat natin sa color. So, pagdating dito sa screen natin, makikita nyo yung color sa jogwheel A ay 0. So, lagyan natin ng value. Ayan, naging red. Okay. So, once again, ang value niya na ay 15. So, balik tayo sa white. Ano mga sunod ng white? Red. You know, red. No? Yan. So, kung gusto natin yan, pwede nating isave yan sa palette. Diba? So, save muna natin yung white para meron tayong initial. So, ibabalik ko muna siya sa 0. Alright, so double check natin. Ayan, white. So, kung paano ginagawa yan, dito naman tayo ngayon sa scene. So, kung kanina, chase, ngayon dito tayo sa scene. Scene, and then record scene palette. Tayo sa letter A. And then, piliin natin kung pang ilan dito. So, simulan natin sa 1 para maka-follow. Ayan, 1. Alright, okay na yun. Okay, so unang-una natin ay white. Tandaan maigi. So, sunod natin red. So, baguhin natin. Ayan, red. Tama ba? Red. Very obvious naman, red, no? So, balik tayo sa scene. Press natin yung scene. Okay. Record scene palette, letter A or unang-una. Okay. And then, piliin natin yung pangalawa. Okay. So, meron na tayong white and then red. So, ayan. Nasa red siya ngayon. So, then next color natin, palitan natin.
yellow. Yan, yellow. Same process. Balik tayo sa scene. Okay. And then, ito tayo sa record palette. And then, 3. Pangatlo na. Yun. So, meron na tayong yellow. Okay? So, next pa natin. Dagdagan pa natin. Pwede namang dagdagan pa. Blue. Ayan, blue. Kita naman siya, blue, no? So, balik tayo sa scene. Okay, so naka-record na yan. Record palette na yan. White, red, yellow, 4. Pang-apat. Kaya tayo makakalimot, Okay. So, blue. Dagdagan natin. Natin ang kulay. Green. Ayan, no? Green. Ang ganda rin ng green, no? Oh. So, same process. Balik tayo sa scene. Okay. Actually, automatic na yan. Dito na sa record, ano na yan, no? Punta na tayo sa pang-5. Tama ba? White, red, yellow, blue, green. Okay. So, nakakalimang kulay na tayo. Alright. So, height dyan na lang muna. So, exit clear tayo. Baka muna to. Ayan. Pataas natin siya. Balik natin sa white. Pipindutin ko yung 1. Bumalik siya sa white. Okay? Ano ba makikita? Ito. Pipindutin ko sa 2. Naging red. Pipindutin ko sa 3. Naging yellow. Ano, yellow. Pipindutin ko sa 4. Naging blue. Diba? So, napakadali lang. Pipindutin ko sa 5. Ano ba yung 5 natin? Green. Yan, green. No? So, tuloy-tuloy lang. Pwede nyo tuloy yun. Pwede nyo kumpletuhin hanggang 10. No? Dinemo lang natin hanggang 5. So, pwede yun. Pwede pa kayong pumili ng kulay. So, basta alam lang kung paano magpunta sa scene or kung paano isave yung pinaka-scene. So, ayan. No? Ang kagandahan dito, by pressing lang ng mga palette na yan, mapapalit-palit na yan. No? Tatalo na agad sa kulay yan. Hindi mo na kailangan magpunta dito sa palette na to ng color, tapos mag-a-adjust ka dito, hindi na. Tapos magja-jog wheel ka, hindi na. So, pwede na dito yan. Mag-abang ka lang. Balik mo sa white. Okay. Red. Ayan, oh. Popost ko lang, i-stand ko lang yung camera natin. Yan. So, ayan. So, lalapit ako sa mini pearl natin. So, once again, papakita ko lang na nakasave nga siya by pressing one palette. Ayan, white. Number 2, red. Number 3, yellow. Diba? Mabilis lang. Number 4, blue. Number 5, green. So, green lang. Kasi hanggang dyan lang yung sinet natin. This is only for demo purpose, for tutorial purpose. So, kung kayo na yung may hawak ng mini pearl, pwede nyo yung sundan. Pinapakita ko naman every step, pati sa screen natin, para masusundan nyo na talaga. Okay? Para hindi na malilito, hindi maliligaw. Sabi ko nga, baka maligaw lang kayo sa pwesto ng mga button kasi baka magkaiba tayo ng mini pearl na gamit or na controller na gamit na 1024. Pero same function yan, huwag kayong mag-alala. Okay? So, ang ganda ng yellow din eh. Yan, no? Talim din, no? So, by just pressing yan, madaling-madali na yan. For example, ang ganda na ng galaw, 'di ba? Okay na okay ka na sa galaw na ganyan, tapos gusto mong paglaruan yung palit ng kulay, pindot-pindot ka na lang dito. 'Di ba? Ganun kabilis, oh. So, baka nakikita nyo sa mga concert yan, 'di ba? Ganyan lang yung ginagawa diyan, no? So, hindi lang diyan, hindi lang sa color natatapos ang palette. Pwede rin yan sa gobo, no? Sa mga design, sa mga nakikita nyo mga patterns, no? So, ito lang yung dinemo natin. This is only for demo purpose, for tutorial purpose, no? Kung masasabayan nyo to, uulitin ko, pwede nyo nang explore yung mga part na yon sa attribute. Okay? Dito sa attribute part ng mini pearl natin. Ayan. O yung mga adjustment na yan. So, yung ibang attribute kasi nasa taas, lalo na yung 1024,
Andi dito yun eh. Iba yung layout ng ano niya, ng design niya. Pero same lang, sabi ko nga. Alright. Ayan. So, isang pasada na lang, oh. Palitan natin ng kulay ulit. By pressing palette. Okay, palette 1, 2. Tayin ko bumaba para makita nyo. Red, 2, 3. 4. Okay. 5. Yan yung pinaka-last palette na sinet natin. Alright, so next ulit. Tignan natin. Ayan, sa mga ka-event, so nakita nyo na yung part 5 natin, no? Which is yung pag-set or pag-save ng palette. Alright? So nakita nyo naman, ganun kadali, no? Once na nakagamit kayo ng mini pearl. No? Sa una, syempre, medyo malaking adjustment kung nasanay kayo sa mga maliliit na DMX or yung mga lower class na DMX. Pero ganyan kaganda, ganyan karami yung magagawa nyo sa mini pearl, ganun karami yung pwede nyo i-save, 'di ba? At napaka-smooth ng galaw. I mean, may nakakagawa niyan sa mga lower class na DMX pero aminin natin, hindi ganyan kadali. Para mapasmooth mo yan, mag-a-adjust ka ng time, ng fade, di ba? Kung gano'n yung DMX na gamit nyo. Pero ito, isipin nyo, isang pindot lang, gagalaw na siya ng smooth. Isang pindot lang, pwede mo nang palitan yung speed, yung wide, or yung pagkaka-spread ng galaw ng ng moving head natin, no? Yung pan and tilt niya. Sa kulay, ganyan din, nakita nyo naman. Lahat naman yan ginagawa natin during setup period eh. 'Di ba? So para pagdating ng show, pag-start ng show or ng event, all set ka na, 'di ba? So kaya malaki yung oras na nilalaan sa pag-iilaw. Kagaya yan ng sinabi ko nung nakaraan, nung nag-event sa Renaissance, 'di ba? Especially pag marami. So sa pag-iilaw, sa pagpo-program, medyo kailangan maglaan ng oras. So kaya nagsisave na ako sa bahay para pagdating doon, konting edit, konting adjustment na lang. So, ayan. So, sana may natutunan ulit. Maingay. May motor. Sorry. Sige, bomba. Ayan. So, once again, maraming salamat. Ayun, gumagala pa yung ilaw natin. Baba ko lang. Ayan. So, maraming salamat sa pagsama sa video na to. Kung napansin nyo or nakita nyo na ito'y nakakatulong, so, pwede nyo i-share. Sa mga bago, please subscribe. Palambing na lang, subscribe and like. Sana may natutunan, sana makasunod, sana na-explain ko ng tama. Kung may mga katanungan, medyo naguluhan, comment down below lang. No? Tatry natin gawa ng video para makuha agad yung sagot. Or sagutin ko agad sa comment. And then, gagawa na rin ng video para makatulong agad. Alright, so once again, Intermix Fidelity. See you on the next tutorial. Alright, bye-bye!